Inilipat na sa Quezon City Jail ang dating aktor na si Patrick De La Rosa. Matagal na po naming ibinabalita na siya po ay nahaharap sa kasong panggagahasa. Nakatutok si Rafi Tima. Ito pa rin ang pakiusap ng dating aktor at Mindoro board member Patrick De La Rosa nang subukang hinga ng pahayag ng media patungkol sa reklamong rape laban sa kanya. Kanina, inilipat na siya mula sa Quezon City Police District Station 7 papunta sa Quezon City Jail. Gaya ng mga pangkaraniwang akusado, isinailalim siya sa fingerprinting, mugshot at medical examination bago ipasok sa siksikang kulungan. Inakusahan ng dating aktor ng panggagahasa kay alias Roxanne, isang college student, matapos umanong isang inuman sa isang condominium unit sa Quezon City, may 2 linggo na ang nakaraan. Pero sa sulat na ipinadala ni De La Rosa kay Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali Jr., itinanggi ng dating aktor ang akusasyong rape. Gawa-gawa lang daw ito at maglalabas daw siya ng ebidensya para ito ay pabulaanan. Sumulat si De La Rosa sa Mindoro Provincial Government para mag-leave of absence habang siya ay nakakulong. Ang mga kaibigan ni De La Rosa nagpa-interview sa GMA News sa mismong kondo kung saan sinasabing naganap ang rape. Pero tumanggi silang humarap sa kamera. Naroon daw sila noong gabing tinutukoy ng biktima at ayon sa kanila, inamin umano sa kanila na Roxanne na walang nangyaring panggagahasa. Bilang babae din, syempre mas kakampihan mo yung akala mong naagrabyado. Pero paano mo nalaman na? Nung nandun na po kami sa presinto, doon na lang po niya sinabi. Oo, inamin niya na wala naman nangyari at saka hindi naman talaga siya naghahasa. Yung act na talagang ginawa, wala daw. Anong naki-obserbahan mo nung una sila nag-meet? Ayos naman sila bibiruan pa sila dito Manahimik na lang daw sila bagamat hinihingi ng biktima ang kanilang suporta. Pero nagdesisyon na raw silang magsalita matapos magbigay ng pahayag ang biktima sa media. Hininga namin ang reaksyon ng abogado ni Roxanne sa pahayag ng kanyang mga kaibigan. Pero isang text message lamang ang tugon nito kung saan iginiit niyang nakikipagtulungan sa pulisya ang kanyang kliyente at pinanindigan daw niya ang nakasaad sa kanyang reklamo. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Inilabas na ng National Bureau of Investigation ang artist sketch ng suspect sa pagsabog sa bar exams nitong Setyembre. Nakatutok si JP Soriano. Inilabas na ng NBI ang artist sketch ng suspect sa naganap na pagsabog sa naganap na bar exams kamakailan na ikinasugat ng mahigit 40 katao. Ayon sa NBI, ang lalaking ito raw ang naghagis mismo ng granada base daw sa testimonya ng 2 saksi. Nasa edad 20 hanggang 25 taong gulang, nasa 5'6 hanggang 5'7 daw ang taas ng suspect, kayumanggi ang kulay at katamtaman ng laki ng katawan. Kung sino man na nakakakilala dito sa taong ito, at least makipag-ugnayan sila sa aming National Capital Region, no? May mahigit 1 milyong piso pa ring reward ang NBI sa makapagtuturo sa mastermind sa pagsabog sa bar exams. Lalong ipaskil ng NBI ang artist sketch sa mga paaralan at iba pang lugar. Ayaw namang sabihin ng NBI kung miyembro ng fraternity ang suspect. There are witnesses who saw the perpetrators. Voluntaryo naman nagpunta sa NBI Davao ang isang nagpakilalang Mark Roman Humilla. Si Humilla ay naging subject ng NBI matapos makita sa isang video footage na nakasuot ang uniforme ng Bureau of Fire na tila nangongolekta umano ng ebidensya sa blast site ilang minuto matapos ang pagsabog. Sabi ni Humilla, fire volunteer daw siya sa Davao del Sur. Nasa May Dalasal daw siya nung maganap ang pagsabog dahil sasalubungin daw niya ang kaibigang kumukuha rin ng bar exams. Halos 2 metro lang din daw ang layo niya sa lugar kung saan sumabog ang umano'y granada. At doon daw siya nagbigay ng first aid sa mga nasugatan. Kabilang na raw dito si Raisa Laurel. Pumunta ako sa police station, sa Municipal Police Station ng Santa Cruz. Nag-present ako sarili ko and nagpa-record na I'm willing to submit myself for the investigation and I'm not in hiding up to that moment. So hindi ako nagtatago. Pero nandyan ako, nabigla lang ako. Hindi naman daw pwedeng malagay sa custody ng regional office ng NBI si Humilla habang walang formal na reklamong isinampa laban sa kanya. Wala rin daw matibay na ebidensya na magsasabing may kinalaman siya o may alam siya sa pagsabog. Gayunpaman, When the camera caught him, that was it. He was already recovering his first aid kit and putting it back to his bag. Yun na nakita that made us suspicious. But with this explanation ng affidavit niya, we will not take it at face value, of course. He's not yet off the hook. Although we have other angles which we are pursuing as supported by evidences, witnesses.
JB Soriano, nakatutok, 24 oras. Susunod! Ryan Agoncillo, masayang nagkwento tungkol sa kanyang pagiging daddy. Bolsi Aquino Cruz may panawagan sa publiko tungkol sa napabalitang pakikipag-date ng kanyang kapatid. Pangulong Noynoy Aquino, papapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.